Rufa May Quinto kinaaliwan dahil nagbibiro pa rin sa gitna ng hinaharap na kaso. Hi! Welcome to me in the Philippines. Yes, I surrender myself. After all the darkness, there's brightness. Justice will prevail and justice to all mankind. So kaya uli na ako, go, 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 go. Naiyak ako kasi ang sarap maging malaya marinig lang ikaw. In life are free and to be heard. Kahit heard. O, diba? May hearing, may heard. Sabi ko, ako po ay isang komedyante. Hindi po ako negosyante. Kaya kahit kailan, hindi po ako nagne-go-go-go-show. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Noong Huwebes, sumuko si Rufa May sa National Bureau of Investigation sa gitna ng warrant of arrest dahil sa pagkakasangkot nito sa Dermacare, isang skincare company na nahaharap sa mga issue sa pagpaparehistro. Isa pang celebrity na si Neri Naigmiranda ang inaresto ng mga otoridad dahil sa pagkakasangkot nito sa kaparehong kumpanya bago inilabas ang arrest warrant laban kay Rufa May. Nauna nang kinumpirma ng abogado ni Rufa May Quinto ang pagpapalabas ng warrant of arrest laban sa kanyang kliyente. Binigyang diin niya na haharapin ng kanyang kliyente ang mga kasong isinampa laban sa kanya at planong sumuko sa mga otoridad. Idiniin din niya na brand ambassador o endorser lang ng produkto si Rufa May. Dumating si Rufa May sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 1 sakay ng flight ng Philippine Airlines, kasama ang kanyang pamilya. Direkta siyang sumuko sa National Bureau of Investigation. Nakipag-coordinate na ang kanyang abogado sa NBI sa NAIA sa pagsuko ng aktres bago tumuloy sa korte sa Pasay, dumaan sa medical legal examination si Rufa May. Nagplano ang kanyang kampo na magpiyansa matapos siyang sumuko sa mga otoridad, ngunit hindi natapos ang pagproseso sa loob ng isang araw. Kaya naman nagpalipas ng gabi si Rufa May sa NBI, ang kampo ni Rufa May Quinto ay nagpiyansa ng 1.7 milyon para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Batay sa ulat ng GMA News Balitambayan, pinayagan na ng Pasay Regional Trial Court Branch ang pagpapalaya sa actress-entrepreneur matapos magpiyansa. Nagpost si Rufa May ng 1.7 milyon para sa 14 counts ng umano'y paglabag sa Section 8 ng Securities Regulation Code, o 126,000 per count. Batay sa ulat, nagsagawa rin ng not guilty plea ang actress-entrepreneur sa mga akusasyon laban sa kanya. Hi! Welcome to me in the Philippines. Yes, I surrender myself. Medyo pagod kasi galing US. At kung ano yun, biktima din po tayo, kaya lahat haharapin, go, 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 basta yung naharap. Tsaka hindi maganda kasi reputasyon ko na yung sinisira dito. Kaya rin haharap ako para i-clear ko yung name ko. Pag-iisipan natin. After natapusin, kung may isip pa ako siya, one by one, step by step. Ay di ang sarap, you're free. Best things in life are free. okay naman, naka-relax ako kasi nakatulog ako dahil wala pa akong tulog sa amba, sa buhay. Pasa ako, yun nga na pass out ako kasi nga nailoko. Parang na-stress, na-high blood. Siguro pwede palang mangyari yun kahit na anemic ka, mag-high blood ka sa sobrang stress. After all the darkness, there's brightness. Ano ka? Ano yung devotee? Pero ngayon, wala tayo dapat ikatakot. Kung tayo naman ay innocent at walang ginagawang masama, justice will prevail. Justice to all mankind. Kasankind. Hindi ko alam pero I feel at home. Kahit ganito yung nangyayari sa akin. Alright? Feel great in the Philippines. Okay, welcome back to me. The justice to be free for all mankind. So kaya uli na ako, go, 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 go. Kaya na makikita ko na kama. Naiyak ako kasi ang sarap maging malaya marinig lang ikaw. In life are free and to be heard. Kahit heard. O, diba? May hearing, may heard. Sabi ko, ako po ay isang komedyante. Hindi po ako negosyante. Kaya kahit kailan, hindi po ako nagne-go-go-go-show.